Nagmamasid ka rin ba? Mapagpalang araw ng Biyernes Kapanalig, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Alfonso Rodriguez. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain at minamanmanan naman nila siya. Nasa harap niya roon ang isang taong minamanas, kaya nagtanong si Jesus sa mga guro ng batas at mga Pariseo. Pwede bang magpagaling sa araw ng pahinga o hindi? Hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Kung mahulog sa balon ang anak o ang baka ng isa sa inyo, di ba't agad niya itong iniaahon kahit na araw ng pahinga? At hindi nila siya nasagot. Mga pinya, ito ang nais kong itawag sa mga Pariseo at mga dalubhasa sa batas na nagmamasid kay Jesus. Maraming matang nagmamasid at nag-aabang na magkamali si Jesus upang may maisakdal sila laban sa kanya. Narinig natin sa Mabuting Balita ngayon sa verse 1, at siya ay pinagmamasdan nila. Kaya lang, nang tanungin sila ni Jesus kung bawal ba ang magpagaling sa araw ng Sabat, ayaw nilang sumagot. Kasi alam nila na kahit kailan, hindi masama ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, lalo na kung magpapalaya ito sa kanya sa isang karamdaman. Nahayag dito na hindi pagpapalaganap ng katotohanan at kabutihan ang dahilan ng kanilang pagmamasid, kundi hanapan ng butas ang mga ginagawa ni Jesus upang sirain siya. Kapanalig, hindi naman masama ang maging pinya, lalo na kung ang babantayan natin ay ang mga hayagang katiwalian sa ating pamahalaan at pamayanan. Nagiging masama ito kung ang layunin ng pagmamasid ay sirain ang dignidad at buhay ng kapwa. Kailangan natin ng maraming mata na magbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan sa ating pamayanan. Dahil kung substandard ang quality nito, tayo rin ang maaapektuhan. Pero, hindi sapat ang magmasid lamang. Kailangan din ang boses upang ipahayag ang mga katiwaliang namamasdan natin sa ating bansa at kapaligiran. Kung mananahimik lamang tayo at hindi maninindigan sa tama at katotohanan, sayang naman ng mga matang ibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin sana natin ang ating mga mata upang bantayan ang bawat isa nang hindi tayo mabaon sa kumunoy ng kasalanan at katiwalian. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa.
Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.